Good day everyone. So welcome po lahat sa mga ating pong magre-review sa audio or sa video clip sa ating second phase. Welcome po at saka po sa mga nandito po na present sa face to face at yung mga ibang darating pa. Kasi yung iba po ay mamunuan natin na may mga trabaho pa rin, na may mga commitment. Merong mga nagsabi din na bukas pa sila makaka-attend. Yung isa ay parang merong commitment days back pa, kaya hindi ko sila nakapag-adjust ng schedule. Pero by the way, we will continue naman ito from starting this day, June 13 until August 3rd week. And then makamahinga lang po tayo ng last week ng August, and then September, hopefully everyday na po tayo hanggang matapos yung board examination. Again, we are aspiring for our PRC license. So, kung tatanungin, lahat po ng estudyante at lahat ng magte-take ng board examination, yun ang gusto. Pero ang tanong, ano ang kayang ibigay? Let's reciprocate kung ano yung gusto natin. So, yun lang po naman kasimple yun. If we can have more time to give, so yun po ang dapat natin expect na habang nag-aaral tayo, the more you know, the more na mayroong tendency na lalo kayong malito. So, that's normal. That's normal, okay? So, merong mga paniniwala o kaalaman kayo na akala nyo tama, tapos nung nagkaroon ng discussion, ay mali-mali paniniwala, and then we have to rectify that. Sa mga computations pa lang, even yung mga pagka-transpose sa mathematics na yan, cross multiplication, paano yung mga addition multiplication na yan, ano yung series na yan. So, may mga ganun pong concept kaya you should be open your mind up sa mga discussion, kasi what you know, kung alam natin na hindi naman talaga competent or hindi naman talaga tumutugma, ay tanggapin natin na kung ano yung discussion at yun naman talaga yung mag-work. From time to time, we also have a sample computation. You have to involve yourself kung paano, habang nagko-compute, makinig, and then pagka okay na at may break time, try nyo pa rin isolve, palabasin using your calculator. So all in all, ang discussion po natin will be concentrated on the topics dun sa 5 subjects natin sa syllabus. Yun yung discussion natin. Yung paggamit ng calculator with the calculator techniques. Yung pagpapractice po natin ng pagsosolve. And then yung repetition po natin sa law subject ng mga principles, including yung mga Republic Act numbers na kailangan natin paulit-ulit na marinig para ma-retain sa isip natin. And pag nakita po natin sa actual board examination questions, hopefully, pag ang tanong din lang naman ay what is Republic Act 6657, hindi nakalagay doon, is letter A, Comprehensive Agrarian Reform Law, letter B, Comprehensive Agrarian Reform Program. So, kung mga ganun din lang ang tanong, mas madali natin matatamaan. So, kasi nadaanan natin at nirepeat natin. So, paulit-ulit. The 2 months or 3 months period is long enough to prepare. Personally, nung ako'y nag-review po, sabi ko nga sa inyo, way back 2002, graduate kami ng April, nag-Manila kami ng katapusan ng April, May, June, and then July exam na namin. Second week ang exam namin ng July. So almost 2 months lang. Manila pa yun, meron kaming adjustment period. Tapos yung last week, hindi mo na rin mapapakinabangan niya kasi for the first time, bata pa, mga bagong graduate, ang pakaramdam niya ay yung pressure, lalong lumalakas or umano yan, pagpadulo na. Yun yung sinasabing wala nang napasok sa isip. Gusto nyo po ang mag-review. Kaya kung yan ay 8 weeks, i-count mo yung first week as adjustment. I-count mo rin yung last week as pressure time. So, hindi mo na yung mabibilang talaga. In between, yun lang talaga. So, for me, any examination is a matter of preparation mentally, physically, emotionally, and even spiritually. Because without the guidance of the Lord, yun naman ang ano natin. Kaya we have to pray first. Maniwala, magdasal, ibibigay sa atin ito, especially with wisdom during the board examination. You have to also, sabi nga natin, kung titignan ang puso natin, ay siguro naman lahat kayo ay malinis ang intensyon. Kaya gusto niyo makapasa, hindi lang muna matulungan yung sarili ninyo, kundi mas matulungan pa ang ibang tao. Sa akin, ang nakikita ko kung ang realidad o in a perfect world, kung ang mga nag-handle ng mga may usapin
trabaho tungkol sa lupa ay yung mga marurunong at merong appreciation ng tamang paglutas ng problema. Wala mababawasan yung problema ng pagpubliko o yung mga kliyente natin. So yun lang naman yun. So we have to understand kung ano man yung kailangan natin trabawin. At kaya tayo nandito, gusto natin makapasa para we are one of the people na privileged na mag-handle ng land surveying, pumarap sa court, to become an expert witness, qualified to testify, and ipakita sa tao na we are capable of doing profession. Okay? So let's begin with the orientation of our BSG 2026 review. Okay? Part 1 po natin ay ang syllabus. So, ano ba yung syllabus natin? Okay, ito po yung mga paghuhugutan o paghuhugutan ng examination question. And then at the same time, karamihan ng mga tanong dito ay merong mga possibility na ito yung mga hindi mawawala or kadalasan mga mapapagulong. So, what do you think is the most frequently asked questions sa mga subjects? Kasi kung tatanungin nyo ko, sa lawak ng mga topics na pwede nilang pagpunan, may mga tanong dyan na talagang hindi nila pwedeng hindi isama. Okay? In our experience lang last year, sabi nga, nagkagulatan sa mathematics, nagtanong ng terminologies at tungkol pa sa engineering mechanics. And to think na pag BSG ka, hindi mo siya i-anticipate na teka lang, bakit pang mechanics ang tanong ay yung mga GE? So parang yun lang naman sa ako namin gagamitin sa field yung mechanics, pagtungkol sa lupa, we are talking about 2-dimension lang, XY, or let's say 3-dimension, XYZ, kung may topographic survey, o kung may mga stellar observation, astronomical observation, mga spherical triangle na yan, so naandun lang iikot yan. Pero never yung may mga mechanics ano yan, kasi hindi naman talaga siya related in our profession directly. But, since that is part ng syllabus, makikita naman natin dito, pwede naman talaga nilang pagpunan ng tanong. Pwede natin sabihin na hindi may pagka-unfair, pero for them, kasama yun eh. Dapat aralin yun. So, yun lang naman yun. Pero again, I want you to concentrate, I want us to concentrate. Again, sabi ko sa inyo, we will work here as a team. Team tayo dito para sa inyo PRC license on September. Okay? So, we will see each other at the finish line. And hopefully, kinabukasan, sabi ko sa inyo, after the board examination, kung gusto niyo mag-stay dito ng gabi, pwede naman. Kung gusto niyo magpakita ako dito, habang tayo nag-aantay ng result, pwede rin. At ipapahanda ko kung anong gusto niyo gawin para habang lumalabas yung result ng madaling araw, di magkakasama tayo dito. Ako rin, nandito ako dahil dito ako mag-stay. So, yun ang gawin natin. Kasi, I am also asking po, after the board examination, sir, ito yung mga binigay. Baka pwedeng malaman natin for us, mga professors din, na magkaroon ng assessment. Alin ang hindi namin naitulong dito? Alin yung possible case na wala na pagtuunan pa namin ng mas mahabang oras? Yun lang po naman ang gusto kong laman dito. So again, syllabus is for them to make a reference ng mga drawing ng mga questions. The questions can be drawn here at the syllabus. But, let's talk about Lex Pareto's law. So, Lex Pareto's principle, 80% of the questions will be coming from the 20% of the topics. Hindi naman nila kaya kunan lang yung 100% eh. 80% ng mga tanong na yan, manggagaling lang dun sa mga 20% na ano-ano yung mga yan. So, yun ang lagi kong pinuulit sa aking pagtuturo ng review.